A tragic experience. Ilang crew members ng Star Cinema kasama sa mga pasahero lumubog na MV Super Ferry 9, The Big Triumph. Pagsasama-sama ni na former President Joseph Estrada, ay de las Alas, Tony Gonzaga, Sam Milg at Jonisha Pacquiao sa pelikula, masisilip na, ready to face the trial. Tony Gonzaga gagawin ng lahat, kasama lang sa pelikula si Robin Padilla to share their triumph. Mommy Jonisha, pinasilip ang mansyon ni Manny Pacquiao. The triumph of a distinguished actor. John Lee Cruz, pasok na sa Philippine Walk of Fame. The triumph of love. Kasalang Corina Sanchez, Senator Mar Rojas, tuloy na the trial to surpass. Mga dating housemates ni Kuya, may revelations tungkol sa Pinoy Brother Double Up. Ito ang SNN Showbiz News ngayon. Puputok na, tutukan na. Magandang gabi Pilipinas at buong mundo. Dito ang pinakabang showbiz balita. Sa inyo na ako po si Chris Aquino. Ako naman po si Boy Abunda. Ito ang SN Showbiz News ngayon. The good news, mga balita ng malalaking panalo. The not so good news, mga balitang tunay na kumukurot sa puso. Tonight, NN presents The Triumph, The Trial, The Tragedy. Good evening, boy. Good evening, Chrissy. Trahedyan inagulat ng bayan. Barkong Lulan, ang halos 1,000 pasahero, tumagilid at lumubog sa Zamboanga. Ang pinahuling balita, narito, now na. An unexpected tragedy. Barkong MV Super Ferry 9 na patungong Maynila, lumubog. Kahapon ng umaga, nabalot ng pag-aalala ang mga kaanak at mahal sa buhay ng mga pasahero at crew member ng MV Super Ferry 9. Ito ay matapos ang balitang tumagilid at matapos ay lumubog ang barko sa may Zamboanga Peninsula. Alas 9 raw noong Sabado nang umalis ng General Santos City ang barko, ayon sa reports. 3:30 ng umaga raw nang makatanggap ng report ang NDCC na unti-unti nang tumatagid ang barko sa may Banga Point, Socon, Zamboanga del Norte. 4:40 raw nang ipaabandona na sa mga pasahero at crew ang barko. Agad na nagtulong-tulong ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Air Force at ang may-ari ng Super Ferry na Aboitiz sa pagliligtas ng mga pasahero. Ang maagad na iligtas ay dinala muna sa Zamboanga City Port. Ayon pa sa reports, may 968 na pasahero ang MV Super Ferry 9. 847 dito ay mga pasahero, 117 ay mga crew ng barko at 4 naman ang Sea Marshals. Ayon sa huling report ng Coast Guard, 957 na ang nailigtas na mga pasahero. 2 pa rin patuloy na hinahanap, samantalang 9 naman ang pumanaw. Ilang anggulo raw ang iniimbestigahan ng mga otoridad dahil sa kinasapitang trahedya ng MV Super Ferry 9. Kabilang rito ang di umano'y palya raw ng generator. May ilang reports naman na nagsasabing posibleng may butas raw ang hull ng barko. Iniimbestigahan rin daw ang ginagawang pagre-redesign sa MV Super Ferry 9 noong 1995 dahil maaari raw na nakaapekto ito sa bigat ng barko. 23 years na ang bumabiyahe ang Super Ferry 9 at ito ang unang pagkakataon na nadawit ito sa isang trahedya. Wow. Facing a difficult trial, mga kapamilyang crew na mula sa Star Cinema, kabilang sa mga nasangkot sa malagim na aksidente. At sa kasamaang palad, isa po sa grupong ito, kumpirmadong nasawi. Now na. A tragic experience. Ilang crew members ng Star Cinema kasama sa mga pasahero ng lubog na MV Super Ferry 9. 29 sa mga 968 na mga pasahero ng MV Super Ferry 9 ay mga crew ng Star Cinema. Galing ang mga ito sa location shoot sa Gensan para sa pelikulang Ang Tanging Pamilya nina Joseph Erap Estrada, Ay de las Alas, Tony Gonzaga, Sam Milby at Jonisha Pacquiao. Sa kasamaang palad, kabilang sa 9 na pumanaw ang isa sa kanilang mga cameraman. Siya si Fernando Estrada o mas kilala ng kanyang mga katrabaho Binsi Kulot at siyang kumukuha ng mga behind the scenes footage ng pelikula sa dinanas na trahedya at paghihirap ng kanilang mga katrabaho. Sina Ay de las Alas at former President Erap agad nagpahayag ng kanilang pakikirama at pagsuporta. Yung padre di pamilya, pag nawala, kawawa naman yung pamilya. Tsaka syempre parang pamilya ko na rin yung mga yun, kasama ko parati sa pelikula. Alam naman po natin, hindi naman po tayo pabayaan ng Star Cinema. Ipagpasalamat na lang natin yung mga nakaligtas. Ipagdasal natin yung mga hindi pa nakikita. At yung namatay, ipagdasal natin. Nakikiramat. Apo. At naawa naman ako sa namatay ang crew. Isang official statement ang ipadala ni Star Cinema Managing Director Ms. Malu Santos tungkol sa trahedya. Dito,
Ipinagpapasalamat nila ang pagkakaligtas sa 28 nilang crew members, habang ipinagluluksa rin naman nila ang pagpanaw ni Fernando Estrada. Ipinaabot rin ng Star Cinema ang kanilang pasasalamat sa Philippine Navy, Coast Guard at iba pang tumulong sa pagliligtas ng buhay ng mga lulan ng barko. Nakabalik na raw ngayon sa Maynila ang 28 na nakaligtas at handa raw nilang bigyan ang mga ito ng tulong na kanilang kakailanganin. Pagdating sa Manila, agad miretso ng ABS-CBN compound ang 28 na mga taga-Star Cinema na survivors ng ganap na trahedya. Dito, agad silang sinalubong ng mga staff ng Star Cinema sa pangunguna ni na Star Cinema Managing Director Malu Santos, VP for Creatives Olive Lamasan, Operations Director Tess Fuentes, mga producers na sina Maricel Tines at Elma Medua. Dumating rin para magpakita ng suporta si Direk Cathy Garcia Molina. Ang HR head ng Star Cinema, agad na ibinalita ang kanilang mga plano para sa 28 nilang mga katrabaho. Ngayon, nagro-routine medical check-up sila. And then we'll give them the necessary medical attention. Kung may kinakailangan dalhin sa ospital, we will do that. We'll provide their medical needs. Tapos magkakaroon tayo ng psychological debriefing within the week. And counseling also kasi it's a very traumatic experience for our crew. So we'll bring them home one by one. As si Fernando Estrada, we're making arrangements. No? Right now, he's still in Bacolod. Pero he'll be flying in tomorrow. The body will be brought here tomorrow at around 4 p.m. Nagko-coordinate po kami ng mabuti sa kanyang wife para sa lahat ng funeral arrangements. Bukod po dun sa claims na makukuha nila sa Avoid, sa Super Ferry, how about po dito sa ABS? May makukuha rin po ba silang claim? We're working on something also. Si Ruben Taneza ang isa sa mga huling nakasama ni Fernando Estrada bago ito pumanaw at kanyang inilahad ang mga huling pag-uusap nila. Yung oras na tumalon ako, halos magkasunod kami ni Kulot, ni Ronnie. Sabi niya nga, Get, alam mo rin mo, sino ba yan ko sa Lot? Pareho tayo may life jacket. Kumbaga pareho tayo hindi marunong lumangoy, may life jacket ka, hindi kayo lulubog niyan. Hanggang pati kasama namin si Norman, pinakausap Lot, kaya mo yan? Kaya mo pa? Kaya ko pa. Ganun. Hindi pa nawawala si Kulot. Nung lumakas ng ang alon, doon na nawala. Nung inahon ng Navy, doon ko na nakita na si Kulot. Nakakalungkot din kasi nabawasan kami ng isang kasama. Ang mga nakaligtas sa trahedya, puno ng sasalamat sa ipinaramdam na suporta at pag-alalay sa kanila ng Star Cinema. Tinutulungan pa rin nila kami pala. Sarap pakianuin, nawawala rin ng takot saka suporta pala rin sabi sila. Masarap po na, mabait po nila sa amin. Masaya din naman kasi nakita ko yung suporta nila. Tsaka masaya din kasi sila rin yung magbigay. Nagpapasalamat po ako sa kanilang lahat dahil nakaalalay po sila sa amin. Sa buong staff po sa crew, sa ABS Star Cinema. Masaya kasi mahal kami ng Star Cinema. I was texting I was telling her friendship, pag pupunta ka para makiramay sa family ni Kulot, samahan kita. Dahil when you lose somebody you love very much, it means a lot pag marami ang nagpaparamdam sa'yo na, di ba, na naunawaan nila yung hingin na pinagdadaanan mo at gusto nilang makatulong. So, friendship, sabay tayong pumunta. Gretchen Fulido, maraming salamat. Mula po sa SNN at sa ABS-CBN, kami po ay nakikisa sa pamilya ng aming cameraman na si Fernando Estrada at sa lahat ng mga napabilang sa malungkot na trahedyang ito. Si Fernando po umakilala dito sa ABS-CBN bilang si Kulot, ang siyang kumuha ng lahat ng behind-the-scenes footage ng pelikula na ipapakita dito sa SNN ngayong gabi. Our prayers are with the family of Kulot at sa mga kasamahan niyang na-involved sa tragedy. For strength sa gitna po ng mga pagsubok na ito, magbabalik ang SNN.